Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. It's another Tuesday and it's time for Beautiful Smile by Dr. Maria Ana Claudia Paragas. Again, mga Kaana Nation. Today, it's a beautiful day as you can see, and we are given again the chance to make today the most beautiful day of our lives. Diba? Ganun naman dapat talaga. At dahil doon, meron na naman tayong pag-uusapan dito sa Beautiful Smile tungkol sa tamang pangangalaga ng ating bibig. Okay, pero bago dyan, okay, gusto ko munang sabihin sa inyo na meron tayong segment dito na I read it at the Philippine Star. Hihintayin po namin ang inyong kasagutan hanggang sa huli ng ating palabas ngayon ng Beautiful Smile. Okay, sabi ko nga isang napakagandang araw at ngayon po ang ating tatalakayin ay tungkol sa ano nga ba? Gum disease, di ba? Or pamamaga ng gilagid. Diba? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ano nga ba ang gum disease? Okay? It is one of the most chronic, okay, health problems among adults. Okay? Lagi ho yan, madalas makikita natin, minsan lang, hindi tayo aware. And gum disease affects more than your oral health. Hindi lang ho yun ang naapektuhan. At para samahan po tayo ngayon, para talakayin ang tungkol dito, ay ang ating resident co-host. Let us all welcome Dr. Ryan G. Tionco. Yes, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga ka-Beautiful Smile, and welcome to the Beautiful Smile with Dr. Maria Ana Claudia Paragas. Ayun, hello. Ayan, gwapong-gwapo si Dr. Ryan, ha? Bagong gupit, ha? Bagay na bagay sa Dr. Ryan. And I like your background for today. Ang solemn, ang sarap sa puso ng background mo, ha? Yes, syempre, nakakagaan ng loob kapag lagi natin siyang kasama. Yes, at saka very nurturing, di ba? Nurturing lang. Basta yun, it speaks a lot. Okay, and thank you again for joining us today. Ayan po. So ngayon, pag-uusapan natin, sabi ko nga, ang tungkol sa pamamaga ng gilagid. There's more to it than pamamalaga, parang nilaga, pamamaga ng gums or gum inflammation. So pag-uusapan natin ang mga symptoms, di ba, causes, potential complications, and of course the different treatments. Okay, sa loob ng 30 minutes matatakal natin yan. Okay, so sige ngayon, ating pag-usapan. Una, Dr. Ryan, di ba, ano nga bang important, ano bang function ng gums sa ngipin sa oral cavity natin? Ano ang gums? Yes, actually ang gums natin, ang main function niya is most probably it covers the bone. Okay? Siya yung nagsusupport dun sa ngipin natin. Di ba? Parang ganun siya. So kapag nagkaroon tayo ng swollen gums, most probably, sabi mo nga kanina, it can be a sign of an underlying issue. Either it's a gum disease or an infection is present. Okay, so usually pag may nakita tayong pamamaga ng gums, yun na yung unang sign na meron tayong gum disease. Okay, I think meron ako isang picture na pinapakita, hindi ko lang alam kung na-ready yun. Pinapakita yung normal gum versus diseased gum. Hindi ko lang alam, pero para ayan, 'di ba? Yan yung healthy gum versus gum na merong problema, gum disease. Ayan, diyan natin ngayon paiikutin ang ating discussion. 'Di ba? Dr. Ryan, explain mo nga ano yung healthy gum versus yung diseased gum. Yes. Kung mapapansin natin sa picture, 'di ba? Healthy gums, makikita natin, 'di ba, parang coral pink in color. 'Yun kasi yung kumbaga characteristic ng ating healthy gum. Coral pink talaga siya in color. As opposed with your diseased gum, mapapansin mo there is redness, there's bulging dun sa area. And then kapag sa healthy gums, makikita natin meron siya mga stipplings, yung parang uka-uka na parang yung sa orange. Parang ganun yung itsura niya. As opposed with an inflamed or diseased gum, medyo shiny siya. Okay? Kasi nga
yung gums natin is parang na-i-stretch dahil dun sa swelling. Ayun. So, ayan, kita-kita naman yung difference dyan sa drawing. Okay. Pero yan yung mild. At dyan lang naman ang pag-uusapan natin. Dyan muna tayo sa mild na gum disease. Okay. Dr. Ryan, okay, if ang una natin pag-usapan, ano nga ba ang mga simptomas ng meron kang gum disease? Para malaman ng ating mga Kaana Nation, di ba? Ano nga ba una nilang makikita sa gums nila, sa oral cavity nila? Yes, actually, ang unang makikita nila kapag early sign, sabi nga nila na kapag meron kang gum disease, is there's redness. Diba? Namumula yung area as compared dun sa normal. At the same time, nagkakaroon ng bleeding, kahit slight lang na ma-pinch or matamaan yung area, nagbi-bleed na. So kapag ganun ang nakita natin, it's an early sign. Kumbaga parang mabahala na tayo. There's something wrong. Kapag nagbi-bleed na lang ng basta-basta or kahit sobrang light lang yung force na nagawa natin dun sa area. So, Dr. Ryan, if I may ask, pag nagbabrush ka ng ngipin at nagdugo, normal ba yon? Di ba, minsan yun ang tanong, actually, normal hindi. ba yun? Hindi, di ba? Hindi siya normal. Hindi dapat. Yes. Hindi dapat. Kaya dapat, okay. Kumbaga, mababahala na tayo pag merong ganon. Kapag may bleeding. Gusto ko lang munang batiin, Dr. Ryan, si Choose Happiness. Magandang tanghali po, Doc Ana at Doc Ryan. Isa na naman itong informative episode. Watching from Cavite. Hello there! Choose Happiness and from Pinoy Brain Power. Magandang hapon po, beautiful Ana at poging Doc Ryan. O, di ba? I like your gupit. Nagpagupit ba? Ay, hindi pala ako yung nagpagupit. Doc Ryan. O, ayan. Gusto ro yung gupit mo. Ayan, hello po. Approve, approve, approve. Ayan po. So, ayan na, bleeding gum. So, please, hindi normal ang nagdudugo. Di ba? Minsan, nagdudugo. Di ba? So, hindi normal yun pag nagtututbrush. Ano pa ho ang kailangan nilang makita? Para malaman actually, nila mapapansin din natin, medyo nagkakaroon ng konting amoy, di ba? Bad breath that persists kahit na nagki-clean ka ng ngipin, kahit regularly nag-brush ka ng ngipin, meron pa rin naiiwan or may amoy, may kakaibang amoy. Tapos, mapapansin natin may konting foul taste, parang kakaibang lasa. Di ba? Yung nalalasahan natin kapag meron tayong gum disease. Okay? Yung tapos, lasa, meron konting pain. Ano, Doc Ryan? Sorry? May konting pain na nararamdaman tayo. Yes. And again, sensitivity. pain is not normal. Diba? Hindi dapat nararamdaman yun. Ayun. So, yung sinasabi mo kanina na na parang mabaho. Diba? Kasi, minsan ano ba nun? Kasabay na nun na minsan meron bang nana na agad. Minsan may gano'n, Yun yung cause ng Actually, ayun. Kasi di ba sabi nga natin, an early sign will be gingivitis. Syempre kapag napabayaan natin yan, it can lead into periodontitis on a more advanced stage. Okay. Kaya kapag meron na tayong periodontitis na sisira na yung area, di ba? Nagkakaroon na tayo ng inflammation dun sa area, kaya nagkakaroon na ng pus or nana. So medyo related siya kung bakit merong bad breath at meron tayong foul taste na nalalasahan. Oo. Related din ba, Doc Ryan, yung siyempre, di ba sabi mo kanina, painful mouth. Minsan nagkakaroon ng ulcer or canker sores, di ba? Or yung singaw? Possible yan. Nagkakasingaw. So, usually kasi kapag nagkakaroon na ng ganon, parang suspect na medyo may advanced na tayo ng konti. Kapag yung abnormal na nangyayari na nagkakaroon ka ng mga singaw-singaw, di ba? Kakaiba na po yun. Ayun. Tapos, nabanggit mo na kanina na medyo makintab dahil hindi naman ganun kakintab ang normal ng gilagid natin. Dr. Ryan, ano pa ba yung dating receding gums? Hindi ba yung medyo parang bumababa ng konti? Isa rin yung sa symptoms, no? Yes. Kasi nga nagkakaroon na tayo ng advancement ito periodontitis. Siyempre pag ganon, di ba, namamaga siya, minsan umuurong yung gilagid natin, 'di ba? Dahil na-expose din yung bone, 'di ba? Kasi ayaw ng gums natin ng irritation. Lagi natin tatandaan 'yan. Ayaw ng gums natin ng irritation. So anything that irritates the gum, ang tendency ni gum to react or adapt, uurong siya, 'di ba? Para maiwasan niya yung mga irritation na gano'n. So kapag umurong siya, 'di ba? Mai-expose si bone. So pag na-expose si bone, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng movement ng ngipin.
Okay? Okay, okay. From Nancy Rosarda, hello ma'am. Sabi niya, very interesting po ang topic ngayon with Doc Ana and Doc Ryan. Maraming salamat po. Yan po ang aming talagang intention to give you interesting topics na makaka-relate kayo. Okay, so yung mga diniscuss ni Doc Ryan, yung mga nabanggit namin, okay, those are the symptoms ng mild. Okay, nasa mild pa lang, di ba? But sometimes we have to beware of the different symptoms na posibleng mapunta sa medyo severe kind ng pamamaga ng ngipin, di ba? Andiyan darating na yung uuga, di ba? Nasa severe case na 'yon, Doc Ryan, right? Yes. Kaya siya Ayan, umuuga. Kaya siya umuuga yung ngipin natin, di ba? Dahil nga nasabi ko kanina, pag umurong po yung gilagid, sasama si bone. So ang tendency, yung attachment, okay, yung mga periodontal ligaments natin na nag-a-attach or suspension ng ngipin natin between tooth and the bone, nasisira din sila. Okay, so pag nasira po yon, ang tendency, nag-uugaan po yung ating mga ngipin. Ayan, those are the things that you have to watch for. Kumbaga, magkaroon lang po tayo ng mga simpleng pagdurugo o kay pamumula, medyo mabahala na ho tayo. Wag na ho nating hintayin na umuga pa. 'Di ba? Wag ho nating ihintayin na umuga pa dahil mas mahihirapan po tayo. And sometimes kaakibat po nito ay yung mga different medical conditions na. 'Di ba? There are certain medical conditions na related sa pamamaga ng ating mga ngipin. Minsan dumarating sa puntong nahihirapan na tayong lumunok. 'Di ba? Yung mga ganun. Wag na ho nating papuntahin sa ganun. Okay. So ngayon, pagkatapos ng symptoms, okay, sige. Pag-usapan naman natin ngayon, Doc Ryan, ang mga causes. Bakit ganun? Bakit nagkakaroon ng pagdurugo? Bakit nagkakaroon ng pamamaga? Okay, first and foremost, ano ang unang dahilan, common cause? Actually, ang pinaka-common cause natin dyan na nagkakaroon tayo ng swelling is yung pinaka-simple na lang, which is the food particle stocks na sa ngipin natin. Di ba? Minsan kasi nakakakain tayo ng mga matitigas. For example, popcorn na lang. Di ba? Yung popcorn, di ba yung mga debris nun sumiksik dun sa ngipin natin. Di ba? That causes swelling. Di ba? Pero madali naman yun eh. Pag natanggal naman yun, di ba? Nawawala yung swelling. Okay? So, isa dun yun. Pinaka-most common yun. Siyempre, sabi nga natin kanina, isa sa diniscuss natin will be the gingivitis and periodontitis. Isa sa mga causes ng gum disease o yung gum swelling. Or isa din, sinasabi nga nila, di ba, na-discuss na natin to before, Doc Ana, will be pregnancy. Di ba? Dun sa pregnancy. Hormonal changes. Yes, hormonal imbalances, di ba? Nagkakaroon din tayo ng abnormal swelling ng gums natin, which is, sabi nga natin, di ba, normal na nangyayari sa mga buntis. Pero pwedeng iwasan yon. Diba? Okay. Speaking of hormonal changes, so nangyayari din yan, yung pag nagkaroon ng yung shift na, yung pa-teenager stage ka, di ba may mga hormonal changes na gano'n. So posible ring namamaga yung mga nagbibinata at nagdadalaga. Yes. May possibility. Diba, mapapansin din natin sa mga patients natin na mga teenager, di ba? Mapapansin mo sila eh. Minsan yung kapag shifting na sila, iba din yung kanilang mga gums as compared dun sa talagang, di ba, yung nasa regular age na. Oo. Ano pa, Doc Ryan? Ano pa nagko-cause ng infection. Actually, infection, di ba, may lead into swelling in the gums, di ba? Minsan yung mga viruses like herpes virus, pwede yan mag-cause ng gingival swelling or inflammation. Pwede din yung tinatawag nating oral thrushs or candidiasis na kung saan meron tayong yeast infection na nangyayari doon sa ating bibig na isa sa mga symptoms niya will be gingival swelling. Or pwedeng sabihin natin will be an abscess brought about by an infection ng ngipin natin. Okay, yung mga napabayaan nating sira ng ngipin. Okay? What about Dr. Ryan, yung mga medications? Do some medications cause inflammation of the gums? Yes, meron tayong mga medication na nagko-cause talaga ng inflammation, such as yung mga phenytoin na ginagamit, and then yung mga anticonvulsant drugs, and then yung mga immunosuppressant drugs. Ito yung isa sa mga side effects nila, nagkakaroon tayo ng gingival enlargement or gingival swelling.
Okay. So minsan talaga importante na kumbaga ipaalam ninyo sa inyong mga doctors, okay, sa mga physicians or dentist na kung may mga iniinom kayong gamot, 'di ba? Importante yung medical history for us to know yung condition ng oral cavity ninyo. Okay. Dr. Ryan, how about last week ang topic dry mouth? Ang dry mouth posible bang mag-cause ng gingivitis? Pwede din kasi ang sinasabi nga nila, just like with the use of your alcohol-based mouthwashes na nagkukos ng dry mouth, okay, nagkakaroon tayo ng something like effect niya dun sa ating gingival area. So pwede din mag-cause siya ng ganoon. At saka minsan, di ba, yung pag dry mouth, reduce saliva. So syempre, ayan, hindi na naman healthy ang ating bacterial flora. Okay. Yes. So yung mga sakit, kanina na-discuss mo, Dr. Ryan, di ba, there are other, kumbaga may mga diseases na nagkukos ng dry mouth, di ba? Like anemia, di ba? Dry mouth, napunta ako sa dry mouth, ng gum inflammation, di ba? Wala para ako nasa last week pag gum inflammation, oral cancer, HIV, yun ang mga ilang causes, okay, ng swollen gums, okay? And eto, tobacco use, smoking. What can you say? Yes. Actually, diba? kasi syempre, alam naman natin, tobacco use, di ba? I-induce siya ng heat. Once na hinitit mo yung yosi, di ba? I-induce siya ng heat. So, na-i-inflame or nagkakaroon tayo ng effect dun sa gum area natin. Na pwede din siyang magkaroon ng swelling after. Or pwede din natin sabihin dun sa ano ba yon, yung parang ingredients ng yosi. Yung diba? Dr. Ryan, yung nicotine content niya, di ba? Yes. Yung nicotine ay parang siya, vasoconstrictor, di ba? So nagre-reduce yung blood flow. Ayun, naalala ko yun. Sa area. Vasoconstrictor. Oo. Kaya ang yosi, alam nyo, hindi lang sa bibig masama, pati sa buong katawan actually. Okay? Ayan. So ayan, na-discuss na natin ang kumbaga mga symptoms, 'di ba, ng ating gum inflammation and some causes, okay? So maya-maya sa pagbabalik po ay ating i-discuss ang ilang complications and of course the treatment. Sa pagbabalik ng Beautiful Smile with Dr. Maria Ana Claudia Paragas. Hello, magandang umaga sa lahat. Nandito po muli si Kuya Prof para ibalita sa inyo na lumabas na po yung bago kong libro. Tatlo po ito yung Kuya Prof book series. Ang una po ay ang Yehey, Naka-Perfect Tayo. Ito po yung pangalawa, ang Masayang Mundo ni na Amigo at Tokito. At isa pa, ang ating Naku Nawawala si Lito. Inanyayahan ko ang lahat na bumili ng libro at matuto sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, sigurado akong tataas ang iyong marka. So mga kids, inaanyayahan ko kayong lahat na bilhin at kumuha ng inyong kopya ng aking Kuya Prof book series. Maraming salamat. Kuya Prof! Kuya Prof! Okay, we have just shown you, okay, the different segments that KP Television has. These segments provides meaningful and useful and life-changing tools and insights. So please patronize the different shows that we have in KP Television. At yung mga books na yon, yung mga books na yon, napakaganda po talaga. Mapabata, mapamatanda, effective. Napakadaling basahin po. So patronize those books that we have just shown you. And we're halfway and time for Q&A. Ang mga katanungang napapanahon at natataon. Hintayin natin ang Q&A ni Ana Rama. Pasok!
Good morning, beautiful smilers. Oh, may bagong tawag, beautiful smilers ba? Ay nako, hello Ana Nation. Ito po uli si Ana Rama. Ayan, nakatakip pa rito kasang init. Ay, galing na naman ako doon sa kumari ko naman sa kabilang street. Nag-deliver ng paninda ko. Nag-deliver ako ramen. Gusto niyong bumili ha. Pero, nagtaka ako dyan sa aking kumari. Kasi, matagal na siyang pustiso. Ilang taon na, alam ko, pustiso na yan, nagpagawa. Pero bakit ganun? Namamaga pa rin yung ano niya, gilagid. Nakikita ko maga pa rin. Ano kayang dahilan? Wala na siyang ngipin. Pasagot naman po. Doc Ryan, ang katanungan naman ay nanggaling mula sa kumare sa kabilang street. Okay, ano pong sagot sa katanungan ni Ana Rama? According nga doon sa sinabi ni Ana Rama, yung kanyang kaibigan, matagal nang nakapustiso. Di ba? Kaya nakikita ni Ana Rama na namamaga. So, sabi nga nila, di ba, isa sa mga causes din ng ating gingival inflammation is wearing a poorly pitted denture. Okay? Ibig sabihin, hindi na eksakto yung sukat doon sa kanya. Okay? Kaya nagkakaroon na ng mga, ang tawag doon, sumasabit, pwedeng na natotrauma yung area kasi hindi na ganun ka-eksakto yung denture. At the same time, pwede din nating sabihin na baka naman hindi niya tinatanggal yung denture niya kahit natutulog siya. Okay? So kapag ganun kasi, ang nangyayari, di ba, yung mga microorganism na i-stuck dun sa mga areas or surrounding ng denture. That causes inflammation dun sa area. Kasi bacteria yan na pwedeng mag-cause ng infection or inflammation dun sa cavity. At the same time, dapat nililinis din natin yung denture. Di ba? Dapat regularly nililinis yung denture para hindi rin nabibuild up yung mga debris dun sa area na pwedeng mag-cause ng infection dun sa kanyang oral cavity. Ayun. O, ayan, Ana Rama, ha? Malinaw na sinagot ni Dr. Ryan yung katanungan mo. Sabihin mo sa kumare mo na bumisita na siya sa kanyang suking dentista dahil kailangan niya na magpalit. Okay? So, nagkukos din yun ng pamamaga. Hindi porke walang ngipin, hindi na pwedeng mamaga ang gilagid. Okay? Ayan, Dr. Ryan, dahil kanina nabanggit mo yung word na Yossi. Ayan, nagtanong si Pinoy Brain Power, saan po galing ang salitang Yossi? Saan nga ba? Hello. Ako rin, parang napaisip ako nung nabasa ko bigla, saan nga ba galing yung salitang Yossi? I-research natin yun, ha? Kasi parang salitang kanto, di ba? O yan, meron tayong, a question from Choose Happiness. Hello, sir. Bakit po pag tumutubo ang wisdom tooth ay may kasamang pamamaga ng gilagid? Very good question. Dr. Ryan. Yes. Actually, kapag nagkakaroon tayo ng eruption dun sa area, meron kasing covering yon, yung ating mga wisdom tooth. Okay, meron silang soft tissue covering dun sa area. So kapag tumutubo yon, minsan nagkakaroon tayo ng spacing in between ng ngipin at saka ng gingival area. So ang tendency po, yung mga food debris na pumapasok dun sa pagitan ng impacted tooth at ng mismong gums natin. Hindi ganun nawawash out kasi dulong-dulo po yon. Kaya nagkakaroon tayo minsan ng infection or inflammation. Or another din po is nakakagat po ng ngipin natin sa taas. Diba? Nabubugbog po niya yung area na tumutubo. Yung gums nung tumutubong wisdom tooth natin. And if I may say also, Dr. Ryan, ang isang reason din siguro kasi, di ba, since hindi na kasya minsan kasi talaga, kadalasan actually, hindi lang minsan, di ba, hindi kasyang tumubo si third molar or yung wisdom tooth natin. So nagpipili talaga siyang sumiksik. So minsan yun yung nagiging dahilan kung bakit namamaga. Tapos yung sinasabi ni Dr. Ryan kanina na parang covering, di ba yun yung operculum, na minsan talaga, di operculum nga ba tawag natin, Dr. Ryan? Yes. Di ba, na kailangan i-relieve natin yun. Yes. Kaya ayun po ang dahilan. Pericoronitis ang tawag nila. Ayun, yun, pamamaga ho yun. Oo, Yes, pamamaga doon sa area, sa third molar. Okay. Ayan, sadali, sinagot na rin ni Pinoy Brain Power. Binaligtad po ata ng first and last syllable ng salitang sigarilyo. Okay. Yossi. Sigarilyo. Yossi. Oo. Kesa na maisama pa yung Yossi, Giro, mahaba. Natutunan po. Thank you, Pinoy Brain Power, para sa kaalaman na yan. Natutunan po akong bakit. Yes, di ba? Kasi nakikigaya lang tayo minsan na Yossi. Tama, di ba? Tapos, isa pa nga, Dr. Ryan, sa mga causes nga pala, no? Baka kasi napaka-common nito, sungki. Di ba? Pag sungki ang ngipin, may tendency na mamaga.
namamaga, ganon. Kasi naiipit. Mm-mm. Yes, naiipit kasi yung gingiva in between ng dalawang ngipin. Diba? Mm-mm. Kaya nga lagi natin sinasabi, ayaw kasi ng ating gingival area, yung irritation dun sa area. Defense mechanism kasi niya yan na mamamaga siya. Mamaga siya. Parang sinasabi sa'yo, oy, may tumatama sa akin. Ayaw ko parang yan. gano'n. Oo. Kaya, And of course, yun ang pinaka-common, please, ayan, tandaan nyo, yung plaque ha, pag hindi kayo nagsipilyo, doon sa malapit sa area, pinakamalapit sa gums, yan, dyan po nagsisimula yung pamumula. Okay, so na-discuss natin ang symptoms, ang causes, okay. Ano naman yung mga possible complications once na nagkaroon ka ng pamamaga ng gilagid? Hello, Dr. Ryan. Yes po. Okay, mga possible potential complications ng pagkakaroon ng pamamaga. Di ba, bukod sa yung kanina sinabi mo nga, gingivitis, di ba, isa yon. Di ba, periodontitis, pag nag-worsen. Ano pa yung mga makikita? Hello? Possible complications na potential complications. Na magkakaroon tayo sa at sa pamamaga. Hindi ba yun? Yes, pwede rin kasing, di ba, sabi nga nila kapag kasi pag meron tayong problems kasi with the gingival area, okay, di ba meron yan direkta doon sa heart natin. Kaya sinasabi nga nila lagi, dapat malinis tayo sa oral cavity natin. Di ba? Kasi pwede yan ng something like bacteria na pumasok sa system natin that can lead into an infection. Di ba? Yes, yung iba ayaw maniwala niyan di ba? Ba't sabihin nila, anong relasyon niyan? Anong relasyon ng maduming gilagid sa ano? Naku po, ang daming relasyon. Okay. Tapos yun nga, yung na-discuss namin kanina, periodontitis, bukod sa mawawala ng ngipin, di ba, Doc? Pag umano kang gano'n, isa sa mga complication, babawasan ka ng ngipin. Pwedeng maging complete denture ka. Alalahanin niyo po, masarap kumagat ng mansanas na buo ang ngipin at natural ang ngipin. Yes. Kaysa sa hinahati-hati natin. Tunay ka dyan. Okay. Okay, isa pa, di ba yun? Na-discuss si Dr. Ryan, spread of infection. Yun na isang pinaka talaga nakakatakot na mangyayari sa atin. Di ba? Tapos, sinabi ni Dr. Ryan kanina yung trench mouth, di ba? Bantot. Trench mouth, bantot, yung mapahong hininga. Diba? Komplikasyon yon, okay? So, ayan. Ngayon, ayan, nalaman na natin, diba? At ang isa pa, ayan, if I may add, syempre, isa sa mga possible complication din, yung, alam mo yung social isolation. It's either ikaw mismo, parang naisip ko lang, ikaw mismo ang iiwas kasi nako-conscious ka, or hindi mo alam, hindi ka aware, diba? Hindi ka aware, ikaw ang iniiwasan. Pasimple silang nakaganyan, di ba? Hirap yun. Yes. Kasi mabantot talaga. Hindi porket naka-mask po tayo ngayon, di ba? Hindi na tayo magsisipilyo. Brushing is a must kahit naka-mask. Ayun, hindi porke wala namang makakakita, wala namang makakaamoy. Excuse me. Pag trench mouth, nako, umaalingasaw po yan. Di ba, Dr. Ryan? Ganun kabaho. Amoy kanal. Yes. So, sige, ngayon, pag-usapan natin, ano ang treatment? Siyempre, nagagamot. Reversible pa rin naman once na mild, di ba? Magagamot pa yan. Okay? First and foremost, Dr. Ryan, anong dapat gawin? Actually, medical treatment for swollen gums begin seeing a dentist itself. Puntahan nila tayo. Kasi seeing a dentist on a regular checkup or cleaning may help identify and prevent oral health issues before they can cause problems. Okay? So ang dentista, makikita niya yan. Ma-assess po niya yan kung ano po yung pinanggagalingan ng problema. So this type of medication and treatment ng dentist, depende po yan kung ano yung nakita niya, kung ano ang ire-recommenda po niya sa inyo na pwedeng gamitin. It's either a medicated mouthwash, an ointment, toothpaste, or pwede po kapag severe yung infection or inflammation, pwede po siyang mag-prescribe ng medications sa inyo. Ayun po, yun ang pinaka-importante. Ay, meron din question muna. Ano po ang pinaka-simpleng paraan para ma-reduce po pag namamaga ng gilagid dahil sa pagtubo ng wisdom tooth? May tanong na alarm. Mas maganda, ipa-check niyo po sa dentista. Okay, para po ma-assess talaga kung ano yung pwedeng gawin. Kasi usually po, pag ganun po kasi, pinapa-x-ray po yan, or pwedeng titingnan po yung surrounding gilagid
pwede pong i-operculectomy or tanggalin po yung naka-cover na gilagid dun sa area. Tapos magpe-prescribe po ng medications. Opo, pag ganun ho, kasi kailangan ho talaga makita namin yung ganung kaso. Hindi pwedeng sabihin mong uminom ka ng ganyan, mumugan mo ng ganyan. Meron kasing specific cause pag ganyan po. Okay, pag sa bahay naman, let's say yung mga simpleng ano pa lang, nakikita nilang, ay, nagdurugo, di ba? It all boils down to proper toothbrushing, right, Dr. Ryan? Yes. Proper oral hygiene pa rin ang pinaka simplest way para ma-prevent natin yung mga ganitong pangyayari. Okay, pwede din naman natin gumamit minsan ng mga saline solution, 'di ba? Yung isang kutsaritan asin sa isang basong tubig, pwede natin siyang mumugan 3 times a day kasi nag-help po 'yon sa wound healing or dun sa healing ng ating gingiva. Kaya pwede po tayong gumamit ng mga mouthwashes na mayroong mga essential oils kasi sinasabi nila yung essential oil po na to, like yung mga peppermint, thyme, ng ganon, nagre-reduce po yan ng plaque formation and inflammations. Yan po yung mga ano natin. And then sinasabi nila, aloe vera, based on studies, nakaka-help din po yung mga aloe vera natin. Okay? And then turmeric. Diba? Yung luyang dilaw. Nakaka-reduce po ito ng plaque and gingivitis. Yes. Ayun, And always remember that brushing, okay, keeps the plaque from building up. Okay, on the surfaces. Yun ang importansya ng brushing, may we remind you once again. And of course, yung flossing naman, it keeps the plaque from forming in between the teeth. So yun, basic. Lagi tayong babalik sa basic. Proper oral hygiene care. And lagi po namin sinasabi ni Doc Ana dito, di ba? Avoid sugary drinks. Sugar away. Yeah. Okay. It can help reduce or yung ating bacterial build-up sa mouth natin. And of course, avoid tobacco, chewing and tobacco smoke. Okay? Yeah. Yun din po. So, di ba, basic lang naman lagi. Laging ganon. Okay? Dr. Ryan, I'm giving you now the floor. Ang bilis ng 30 minutes, so nag-exceed tayo. Okay? As a summary lang po dun sa ating pinag-usapan, swollen gums are common issue and in most cases, they are not a cause for concern. Pero kapag ang swollen gums po, nag-persist na siya ng 1 to 2 days, maybe it is a sign of an underlying issue, such as gingivitis, perio, or abscess. So kapag ganun po, might as well as visit us, your friendly dentist or your neighborhood dentist. Bisitahin nyo lang po kami. E lagi po nating tatandaan, magsipilyo 2 beses sa loob ng isang araw, 2 minuto, at bumisita sa dentista kada ika-6 na buwan. Salamat po. Maraming salamat po muli, Dr. Ryan, for always saying yes. May pahabol na question si Pinoy Brain Power. Hindi po ba nakakadilaw ng ngipin yung ginger? Actually naman, hindi naman kung hindi naman siya madalas, hindi naman kasi natin siya laging gagamitin. In cases lang po na meron tayong gingival problem, pwede natin siyang gamitin. Pero hindi naman po siya regular. Sa fingers, nakakadilaw yun ng pag naghihiwa ako. Yes, oo. Okay, tsaka usually naman, ginagawa naman natin yung tea, so it's not that concentrated. Okay, again, ang bilis ng oras. Okay, maraming salamat po muli, Dr. Ryan. God bless you and your family, okay? Mga Ka-Ana Nation, please, okay, don't let gum disease go untreated. Okay, it can reach it will already reach an incurable stage. Mapakahirap po. Okay, always check for the indicators that we have mentioned a while ago. Okay, remember, the best offense is a good defense. Thank you very much. This is Maria Ana Claudio Paragas for Beautiful Smile, reminding you to be the reason someone smiles today. God bless you all. Thank you. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya